Gawan ko lang to ng reaction. No? Hindi dahil sa ito'y nag-viral, hindi rin sa dahil nakikisakay na tayo. Nakakaalarma lang na itong babae na ito ay mahilig mang-generalize at mang-label ng name. Na para bang lahat na lang na hindi agree sa kanya ay sinasabihan niyang false prophet or false teachers. Na para bang hindi nakikita nitong babae na to yung kanyang arrogance, yung kanyang demonic arrogance para mag-label na false prophet lahat na lang na hindi agree sa kanya. Tsaka nakaka-alarma talaga to kasi maraming nakikinig dito baka magiging arrogante din tong mga tao kakapakinig dito sa tao na to. So, panoorin natin. Meron ka bang mentor? Something like that? The Lord. So, ang tanong sa kanya ni Tetelestai ay meron ba daw siyang mentor? Ang kanyang sagot ay pangkulto. Hindi to sagot ng pang first century Christianity, kundi pangkulto. Bakit? Explain natin. No? Even ang mga first apostles, meron silang mentor. Ang kanilang mentor, si Christ. O baka sabihin mo, okay na nyo, si Christ ang mentor nila, direct sila kay Christ. Well, hindi yun direct appointment na tulad na sinasabi nito. Physical mentoring mismo yon. Ibig sabihin ng mga apostles, physically may nagme-mentor sa kanila at physically may nagche-check sa kanila. Yun yung physical mentoring. Ang pagkaibahan kasi dito, wala siyang physical mentorship kagaya ng mga apostles at early Christians. Kundi, nagki-claim lang na merong direct divine appointment ito, which is hindi na apostolic nature sapagkat walang early Christian na merong claim na direct divine appointment. Wala. Katulad nito. Even Apostle Paul himself ay merong physical mentoring at physical mentorship. Si Barnabas, na binigay sa kanya ng Diyos si Barnabas to check his ministry. Ganun din naman si Barnabas. Under siya ng church ng Jerusalem. At humihingi sila ng konsulta maging sa mother church nila, which is yung Jerusalem nga. Even sila na mga apostles ay merong mga tao na accountable para sa kanilang gawain, para sa kanilang pangangaral. Wala sa kanilang nagkiklaim na direct divine appointment kagaya nitong babae na to, na walang iba kundi manghusga, manlait, at maging arrogante. Well, wala kasing mentor kaya ganyan ang resulta. No. Dito, na nag-hold ng accountability sa'yo na, The Lord. oops, medyo mali na yung sinasabi mo. Oops, I will pray for you. Kasi very important yun sa buhay natin. Actually, my own authority is the Lord. Yun lang. Wala akong ibang authority kundi sa Lord. You see, very arrogant at very unbiblical at very ignorant yung kanyang sinasabi. Wala daw siyang ibang authority kundi ang Lord, which is primarily speaking sa Diyos nang galing ang authority. Pero yung physical mentorship, nagbibigay ang Diyos ng mga tao, nagbibigay siya ng mga pastor, nagbibigay siya ng mga Christian leaders, Christian brothers and sisters. At kahit church, kaya nga may church kasi kailangan ng physical mentoring or physical mentorship. Kaya nga may discipleship Ano yun? Ma-pride ka ba? Ayaw mo ng physical mentor? At saka hindi mo ba alam na ang spread ng Christianity is because of physical mentorship na tinuro ni Kristo sa mga apostles na humayo kayo sa lahat ng bansa at gawin yung mga alagad ang mga tao. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ako'y isa sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Hindi mo ba alam yun? Hindi magkakaroon ng Christianity kung walang mentorship. Ano ka ba? Unless para kang kulto noong first century na sumibol na hindi mentored ng mga apostles. During the first century kasi, may mga tao na kagaya nitong babae na to na nagkiklaim ng direct divine appointment pero hindi sila mentored ng mga apostles. Diba, katulad ng mga Simonians noong first century. Mga followers ni Simon Magnus na hindi mentored ng apostol. Nagkiklaim na may direct divine authority. Kaya heretic, mali-mali aral. Another Gnostic or heretic group nung first century dahil hindi mentored ng mga apostles ay mali-mali ang aral. Ang mga Cyrensians na follower ni Cerentus na nagkiklaim din na may direct divine appointment. Kaya naligaw. We also have Docetism or Docetists na tinatag ni Julius Cassianus na heretic at Gnostic na hindi mentored ng mga apostol. Kaya naligaw at mali-mali ang mga aral. Iilan lang yun sa mga heretiko at mga gnostiko na mga aroganting grupo na kinakalaban ng mga tunay na Kristiyano dahil lamang sa hindi sila mentored ng mga apostles ay ganun sila ka-arogante at ganun sila kayabang. Na tulad nitong babae na to na for me ay isang heretiko, isang gnostiko at hindi mentored ng mga Kristiyanong galing sa mga apostol. Kung saan ang mga videos niya ay pang views lamang at hindi concerned for the souls at hindi concerned after the truth. Lalo na, balita natin ay natuturo daw to na walang rapture. Hindi daw totoo ang rapture. So poisoning of the mind ang sinasabi nito sa social media. Kaya delikado ito. Even ang mga early Christians, katulad ni Irenaeus of Lyons, ay naniwala sa rapture, na meron talagang rapture.
Tapos ikaw, magkiklaim kang Kristiyano tapos hindi ka naniwala sa rapture. Talagang gnostic ka. Resulta yan na hindi ka mentored ng apostolic lineage of Christianity. That's why, King, kailangan, yun yung assignment mo. Kung bakit sinabi ni Jesus about His kingdom. Okay? So, at kaya nga sinabi sa Matthew 24, and this kingdom gospel. So, assignment mo rin yan. Tingnan nyo, very arrogant, very ignorant. Kasi ang sagot niya kung bakit wala siyang mentor is because you seek the kingdom. Kasi si Kristo daw nagturo to seek His kingdom. Does that mean hindi na nagme-mentor ng physical si Kristo sa mga apostol? Dahil natuturo siya ng seeking the kingdom first? Does that mean ang mga apostol hindi kinoconsider nila si Kristo as physical mentor nila? Ganun ba agad na conclusion mo? Very arrogant, very ignorant, very gnostic, very unbiblical, very ungodly ang mga palusot nitong babae na to. Unchristian. Out of context, ginagamit ang Biblia sa self-gain at sariling kasinungalingan, sariling narrative. Binabaluktot, tinitwist ang Bible. Yes, sinabi ni Kristo to seek His kingdom, but it refers to the Jews, even to the Pharisees, na ayaw maniwala at ayaw magpabautismo kay Juan. Yun ang context. Hindi ito exclusion of Christian mentorship. Kasi tinutukoy ni Kristo doon na seek the kingdom. Merong mga unbelievers doon, merong mga Jews na hindi pa naniniwala sa Kanya na gusto niya na magpabautismo sila kay John kasi si John, ang bautismo ni John is to refer to believe to the Messiah na dumating. Huwag mong gamitin ng Bible sa self-gain mo, ignorance mo, arrogance mo. Yan kasi ang problema at resulta kapag wala kang Christian mentorship, wala kang apostolic Christian line, may tendency ka talaga na baluktutin ang Biblia. Kasi mayabang ka wala kang Christian mentor Kumbaga dahil wala kang Christian mentor, naging oblivious ka. Ibig sabihin, hindi mo alam at hindi ka aware na mali ka na at mali-mali na mga paliwanag mo. Hindi mo na alam na nambabaluktot ka na. Hindi mo alam na nagiging arrogant ka na, nagiging mayabang ka na. Kasi nga, nagpapasikat ka. Imbis na pinopromote mo ang true Christian core of faith. May sarili kang pananaw, meron kang sariling gnostic thinking na hindi konektado sa mga apostles. So panawagan ko sa mga tunay na Kristiyano na naniniwala sa totoong Christianity ay avoid ninyo ang panonood sa video nito. Huwag na huwag kayong tumangkilik, mag-subscribe, mag-like sa kahit anong video niya. Huwag kayong mag-follow dito kasi delikado ito, walang mentor ito, hindi nito alam ang kanyang mali. Oblivious ito, hindi siya aware sa kanyang mga pambabaluktot at mga errors niya at mga unbiblicalities niya. Huwag na huwag kayong manood sa kanyang mga video kasi siya ang totoong false prophet at siya ang totoong false teacher.